Bantog sa sitio at bakasyon. Ano ba kayo? Ang bagal-bagal nyo. Kumain muna kayo mga iyo. May natira pa kasi sa handa namin kagabi kaya sa inyo na yan. Alam ko gutom kayo, sige na. Alam mo, marami kaming munggo dito. Baka gusto mong mamulot dyan at nang maarawan ka. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa narrator ng channel na ito. Ako nga pala si Lando. Isishare ko lang itong experience namin sa aswang. Panahon kung kailan mga bata pa lang kami ng mga kapatid ko. Elementary pa lang ako nang mangyari ito. Grade 5, way back 1995. May bantog po sa amin na aswang. Kilala siya sa barangay namin. Pero ng mga panahon na yon, kaming mga bata ay hindi pa namin alam. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa isang construction site sa barangay lang din namin. Swelduhan nila tuwing araw ng Sabado sa hapon. Umuuwi ang tatay ko araw-araw kasi hindi naman kalayuan eh. Mga 4 to 5 p.m. pagkatapos ng trabaho nila. Takutin siya kay nanay noon. Kasi mas malaki pa sa kanya at mapanakit yun. Tuwing sahod, iniintriga talaga ni Papa kay Mama yun. Kung minsan nagpapaalam siya na makikipag-inuman saglit sa mga kasamahan niya. Okay lang naman kay Mama kasi minsan lang naman umiinom si Papa. Hanggang sa isang araw noon, sahod nila, hindi nakauwi ang Papa namin, madilim na. Kaya umuusok ang ilong ni Mama at sabi niya baka nagkayayaan na mag-inuman ng mga kasamahan na mga construction worker. At dahil wala pang ulam, umaasa kasi si Mama na uuwi ng maaga si Papa na may dalang bigas at ulam. Tapos mag-iintriga ng pera kaso wala. Kaya hayon inutusan niya kami na pumunta sa talipapa para bumili ng 1 kilong isda. Meron pa naman kaming bigas noon. Hindi kasi pwede si Mama ang umalis sa kadahilan ng meron pa po kaming maliit na kapatid noon. Medyo malayo po yung talipapa sa amin, mga 30 minutes din po ang lakad. Dala na rin ng kabagalan namin ng kapatid ko yun. So ayun na nga, dalawa kami ng kapatid kong babae magkasama na umalis. Pagbalik namin, nakita namin si Papa sa daan. Pauwi na rin pala siya. Galing sa mga kaibigan niyang nakipag-inuman. Mag-aalas 7 na ng gabi noon. Sa probinsya, wala ka nang makikitang taong naglalakad sa kalsada kapag ganoong oras. Tapos yung bahay po namin, papasok pa yun. Nauuna ang tatay naming naglalakad. Sunod ako tapos huli yung kapatid naming babae. Nagmamadali na si Papa. At pinagpapawisan siya kahit na malamig naman ang panahon. Habang binabaybay namin ang daan, may nakasalubong po kaming matanda. Huminto si Papa, humarap sa amin at pinagalitan kami. Ano ba kayo? Ang bagal-bagal nyo. Sa isip namin noon, galit si Papa dahil gabi na wala pa kaming kain, mabagal pa maglakad. Ngunit ang nasa utak ko talaga noon, nagalit siya dahil lagot siya kay Mama. Unang beses kong makita na ganun ang reaksyon ni Papa sa amin. Hindi siya ganun eh. Kaya hayon, natakot kami ng kapatid ko kaya tumakbo na kaming dalawa hanggang makarating sa aming bahay. Iniwan namin si Papa. Pagdating niya, grabe ang galit ni Mama. Hinila si Papa papunta sa loob. Hindi na kami tumingin ng kapatid ko kasi alam na namin ang mangyayari. Sorry si Papa noon kasi pinilit daw siya ng foreman dahil birthday pala nito. So ayun si nanay, pumalma naman maya-maya pero naririnig namin yung mga lagapak sa kwarto. Tapos ayun, dali-dali nang lumabas si Papa at nagluto ng ulam namin. Mukhang hirap pa siyang gumalaw noon eh. Tapos ayun, kumain na kaming lahat sa mesa. Madilim po noon sa amin sir dahil ang gamit po namin sa bahay ay lampara.
At habang kumakain po kami, tinanong ng kapatid kong babae si Papa kung bakit siya nagalit kanina. Ang sagot niya, nagkunwari lang daw siya dahil yung matandang nakasalubong namin sa daan ay aswang daw iyon. So si Mama nagtanong na rin, Bakit nyo nakasalubong malayo ang bahay ng matandang yon? Yun nga ang kwan ko eh. Kaya nga nagkunwari akong galit kanina para matakot. Pagkukwento pa ni Papa, nagalit daw kasi ang matanda sa kanya. Sa kadahilanang pinigilan niya na kainin ng mga kasamahan ang inaabot nitong ulam sa construction site. Ayon sa kanya, lumapit daw yung matanda na yun na may dalang ulam at tubig sa pitsil. Tapos binibigay niya sa mga kasamahan ni Papa na dumayo lang sa lugar para magtrabaho. Kumain muna kayo mga iyo. May natira pa kasi sa handa namin kagabi kaya sa inyo na yan. Alam ko gutom kayo, sige na. Tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan niyang construction worker. Masayang inabot ang pagkain at nagpasalamat pa. Nakita ni Papa, alam niya na bantog na aswang ang matanda na yon. Kaya agad niyang kinuha ang mga pagkain tapos nagkunwari na dinala sa loob para doon na lang kainin. Subalit parang natunugan daw ng matanda ang ginawa ni Papa. Kasi nga magkakilala lang sila gawa ng magkabarangay lang. Sumama daw ang tingin ng matanda kay Papa. Lumisan ito na sobrang sama ng timpla ng mukha. Pagdating sa loob ng gusali, binuhos ni Papa sa likod yung mga pagkain at tubig. Tanong ng kasamahan niya, Bakit mo tinapon? Sayang yan. Hindi sayang ito. Bakit? Gusto niyo bang maging aswang? Ha? Aswang palang matandang yon? Oo, bantog siya dito. Gusto siguro kayong hawaan dahil mga dayo kayo rito. Siguro akala niya wala ako eh. Hindi ba kayo nagtataka? Wala namang handaan dyan sa bahay niya. Huwag kayo basta-basta kakain ng mga pagkaing inaabot sa inyo kung hindi niyo kilala ang nagbigay nito. Ganun ba? Ako, salamat pare. Paano na lang kung wala ka? Abay, magiging aswang kaming lahat dito. Kaya lagi kayong mag-iingat. Naghahanap siguro ng sasalo sa pagkaaswang ang matandang yon. Yung mga pagkain na yon sigurado nilawayan niya. Pagkarinig ng mga kasamahan ni Papa, biglang nabusog at nawala ang uhaw ng mga ito. Bahala na raw tuyo ang ulam o asin, wag lang maging aswang. So ayun na nga, ramdam ni Papa na nagalit yung bantog sa ginawa niya. Nakita niya kasi ito na sobrang sama ng tingin sa kanya paglabas nila mula sa trabaho. Dama ni Papa yung galit nito. Sumunod daw sa kanya at yun katakatakang nakasalubong namin ito sa daan. Kaya pala nagkunwari si Papa na galit. Matapang magsalita para mag-aalinlangan ng aswang sa kanya dahil sa mga pagmumura. Nang malaman namin yon, kami ng kapatid ko'y natakot dahil hindi namin akalain na aswang pala yung nakasalubong naming matanda. Kaya pala, sobrang langsa ng amoy nito. Ang bahay namin ay maliit lang. Isang kwarto lang po ito, may maliit na sala, tapos kusina na. Hindi ako makatulog nun kakaisip sa mga sinabi ni Papa na aswang daw yung matandang nakasalubong namin. Kapag ipipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang mukha ng matanda na ubod ng pangit. So nakahiga lang ako naghihintay kung kailan aantukin. Nang maya-maya pa, may naririnig akong naglalakad sa labas ng bahay namin. Sawali lang po ang dingding kaya maririnig mo talaga kahit ingay ng mga insektong maliliit sa labas. So mas lalo akong hindi makatulog noon. At ang ginawa ko ay nakiramdam na lamang. Hanggang sa di nagtagal, may kumakaluskos sa aming dingding. Sa tabi ng kapatid kong babae dahil dikit siya sa dingding na yon. Natulog mantika pa naman. Ilang sandali pa, parang tinutuklap ang aming bintana. Nakiramdam lang ako kasi
Pahinto-hinto ang pagtuklap nito. Hanggang sa nabuksan talaga iyon, natanggal ang lock nito. Nakita ko talaga na umangat konti tapos binitawan bigla. Tukod-tukod po ang aming bintana. Sa sobrang takot ko, ginising ko na si Papa at Mama. Nilakasan ko talaga ang aking boses para marinig ako ng aswang sa labas. Sabi ko pa, "Ma, may aswang sa bintana. Yung nagbigay sa inyo ng pagkain. Binuksan niya yung bintana oh. Nabuksan talaga." Ayon, galit na galit si Mama at naalimpungatan si Papa. Sabi niya, "Punyeta kang aswang ka." Yung Papa ko naman sabi nito, "Tumigil kang matanda ka ha. Papatulan na kita." "Di ka na nahiya ah. Mga kasama ko pa talaga gusto mong hawaan. Alam ko galit ka sa akin. Pero Diyos ko naman, Nanay Linda. Huwag kami. Magkakilala tayo." Pagsabi ni Papang ganun ay tinadyakan yung dingding namin. Galit na galit si Papa at sabi niya, "Alam mo, marami kaming munggo dito. Baka gusto mong mamulot dyan at nang maarawan ka. Hintayin mo bukas, pupuntahan ka namin sa bahay mo. Alam na ng mga kasamahan ko kung ano ka." Naglaho yung aswang sa labas. Natakot siguro kasi nga tinakot ni Papa na papupulutin ng mga munggo sa labas. Sumpa umano kasi yun sa kanila at meron pong kwento ang lolo ko tungkol dyan. Ibabahagi ko po sa susunod. So ayun na nga po, yung lock ng bintana namin noon nang tignan ni Mama at Papa. Natanggal talaga sa butas nito kakahila ng aswang sa labas. Sa galit ng aking itay, kinabukasan ay madilim-dilim pa siyang nagtungo sa bahay ng matanda. Kita naming paika-ika pa si Papa noon dahil yun, sa mga lagapak na narinig namin nung mag-away sila ni Mama. Nakakalakad pa naman eh. Galit na galit siya. Pagdating niya sa bahay ng matanda, walang tao. Lumapit ang isang kapitbahay at sabi nito, nakita niya umano madaling araw na umalis ang bantog na may dalang bag na may lamang mga damit. Nakabihis daw na nakabakya, mukhang magbabakasyon dahil may dalang mga damit. Punong-puno umano yung bag nito. Ayun, sabi ni Papa, natakot sa mga sinabi niya kagabi kaya dali-daling nagbakasyon sa ibang lugar. Mga 1 buwan po yun bago bumalik sa amin. At magmula noon, behave na siya sa Papa ko. Natakot na baka gagawin din sa kanya ang ginawa ng lolo namin dati sa isang aswang na nabisto dahil pinapulot niya ng munggo sa labas. Kaya hayon, matagal bago bumalik galing sa bakasyon, ang matandang bantog sa aming sityo. At yun na po sir ang aming kwento. Sa susunod kung may time, ibabahagi ko po sa inyo yung tungkol sa lolo ko na pinapulot niya ng mga sinaboy na munggo sa labas ng kanilang bahay ang isang aswang. Hanggang sa muli po, Lando ng Kabisayaan. Second story, bakasyon. Hi po sa lahat. Ako nga pala si Agnes. Gusto ko lang i-share ang aking nakakapangilabot na experience sa aswang. Lumaki ako sa lungsod pero taga Negros Oriental talaga ang aking tatay. Kasalukuyang nagbabakasyon kami noon dahil matagal nang hindi nakabisita sa lolo at lola namin. Nauna lang kaming 3 ng aking mga kapatid, 2 lalaki. Tuwing nandudoon kami, ang mga kapatid ko po na ito ay laging pumupunta sa mga pinsan namin at hating gabi na umuwi. So minsan, mag-isa lang po akong naiiwan sa bahay namin. Hindi rin kasi ako mahilig maggala dahil puro lalaki halos ang aking mga pinsan doon. Meron namang mga babae pero bihira lang gumala. May bahay po kami roon, muntik kong makalimutan. Ang mga pinsan ko ang nagbabantay mga tiyahin kapag walang tao. Sobrang tahimik ng lugar namin doon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, wala ka na pong makikitang tao sa labas, sa mga kalsada.
Noong nandoon kami sir, naiinis ako sa aking mga kapatid dahil lagi nila akong iniiwan sa bahay mag-isa. Kaya kung minsan doon na lang ako kina lola matutulog. Naniniwala po ako sa aswang kaya sa tuwing aalis mga kapatid ko sinasarado ko talaga ang bahay namin. Meron kasi kaming kabaryo roon na noon pa man ay usap-usapan itong aswang. Ang matanda po na yon mas matanda pa sa lola namin pero ang mukha niya ay bata pa kumpara sa kanya tapos kung kumilos ay maliksi pa. Hindi katulad ng ibang matanda tulad ni lola, medyo mahina na talaga. So ayun na nga po. Simula nung nandoon kami, napapansin ko tuwing gabi laging tumutunog yung yero sa bubong. Hindi mo siya masasabing pusa or kung anumang maliit na hayop dahil mabibigat po talaga yung yapak nito na parang yapak ng tao. Kapag doon naman ako kina lola, doon naman maglalakad sa bubong. Nang minsang naitanong ko ito kay lola, sagot niya tumahimik lang daw at hayaan. Hindi naman daw mga ano kung aswang man iyon. Noong mag-isa lang po ako sa aming bahay, takot na takot ako dahil habang pinapansin ko ito, mas lalong parang nagpapapansin siya sa bubong. Naglalakad ito paikot-ikot, para bang tinatakot niya talaga ako. Kinabukasan ay dumating si mama at papa, so ayun, nawala ang aking kaba. Hindi na ako matatakot matulog sa gabi. Ngunit isang gabi noon, gumala naman mga kapatid ko, si mama at papa naman, pumunta sa bahay ni lolo at lola. Medyo malayo po konti yung bahay ng lola namin, mga 10 minutes po siguro yung lakad. Ako na may nagpaiwan kasi pagod kami galing pamamasyal kasama ang pinsan kong babaeng dalawa. Nanonood lang ako ng TV habang kumakain ng makaroni. 10:00 ng gabi, bigla na lang may lumagabog sa bubong namin. As in sobrang lakas ng bagsak. Kaya sa takot ko at pagkagulat lalo pat yero ang bubong, sobrang lakas talaga ng ingay. Halos umabot sa kisame yung makaroni na kinakain ko. Pagkatapos ay napakaripas ng takbo papasok sa kwarto sabay sara ng pinto at mga bintana. Dinig ko ang pagaspas ng pakpak nito at ang ungol na kahalintulad sa isang pato ngunit paos. Hindi ko siya pinansin kahit na nag-iingay ito sa aming bintana. Maya-maya pa, bumalik na naman ito sa bubong at kinakalmot niya ang yero. Umiiyak na talaga ako noon sa takot pero hindi ako nag-iingay. Pinilit ko na lang ang aking sarili at nilakasan. Makaraan pa ang ilang minuto ay biglang may tumalon at lumipad. Dinig ko talaga ang malakas na pagaspas. Kasunod noon, mga yabag ng taong tumatakbo. Mga kapatid ko pala, narinig kong sumigaw na, "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa ibabaw?" Tapos tinawag nila ang aking pangalan. Nakita pala nila ang aswang Sir Alex na nakapatong sa bubong ng bahay namin. Sentro, doon sa kwarto kung saan ako natutulog. May dala kasing flashlight ang mga kapatid ko dahil lagi silang gumagala sa gabi. Nang sa di inaasahan ay, nang tinutok ni Kuya JR sa bubong ng bahay namin ang flashlight na dala niya, kitang-kita nito ang aswang na nakatuwad at nakatingin pa sa kanila. Nagbabaga ang mata nito, parang pusa na lumiliwanag kapag naiilawan. Akala pa nga nila'y pusa lang, ngunit malaki ito at figurang taong nakatuwad kaya sinigawan nila. Ako na may dala ng nerbiyos, hindi ko agad napagbuksan ng pintuan ng mga kapatid ko. Nagmumura sila sa labas, sabi pa ni Kuya, "Buisit ka na, aswang ka, kilala kita." Maya-maya nun ay dumating naman si Mama at Papa. Sinabi namin ang nangyari. Sagot ng Papa ko, baka bumisita lang. Sinagot ko naman sila habang ako'y umiiyak. Sabi ko, kinakalmot ang dingding at bubong. So ang nanay ko, niyakap ako at pinakalma. Sabi niya, hindi daw mga ano ang aswang hanggat hindi mo unahan. Huwag na lang daw pansinin ng kung anumang maririnig namin
Huwag pakialaman, huwag lumabas dahil baka anong gawin sa amin. Maging sila raw noong doon pa sila nakatira ni Papa. Lagi silang binibisita ng aswang at hinahayaan lang nila, tapos kusa rin naman daw na aalis. Pinayuhan ako ni Papa. Sabi niya, kung may makasalubong daw kaming mga taong hindi familiar, unahan daw po namin batiin. May nakakasalubong kaming matanda roon, hindi ko kilala, kaya hindi ko po siya pinapansin. Mali daw ang ginawa ko dahil yung isang matandang nakakasalubong ko aswang daw iyon. Sabi pa ni Lola, kapag uunahan daw na batiin kung aswang man ang nakakasalubong sa daan, hindi ka raw nila magagalaw. Hindi ka pagtangkaan ng masama dahil naunahan mo sila ng iyong dungan. At yun na nga po, siguro mga 1 linggo rin akong nakaranas ng panggagambala ng aswang doon. Pero magmula nung nakita ito nila kuya, hindi naman nagparamdam ulit. Natakot daw malamang kasi nga sinabihan nilang magkabarangay lang tayo. Matapos ang pangyayaring iyon, kahit saan magpunta si Mama at Papa tuwing gabi, sumasama na talaga ako. Ayoko nang nagpapaiwan sa bahay namin ng mag-isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Alex. God bless po sa inyo at lagi po tayong mag-iingat lahat. Akong muli ito, Agnes ng Negros. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko nga pala itong mga super idol na members natin, si Ma'am String Bulien or Bulin. Ayan, at saka kay Samantha Cruz, no? Maraming salamat po sa inyong suporta mga ma'am sir, no? Pinakamahal po kasi yung kanilang pinili, kaya maraming salamat po, taos puso mula sa inyong narrator. At syempre sa mga members natin, Story Hike Subtotski, 37 months na, kay Jean na magwa 1 month, Jim Similia 32, kay Jaber Amindato, kay Susana Dorn, kay Junizel Alviola, kay Cheng's Channel, kay Luis Elmido, kay Rancid Horror Stories, Jeffrey Bunyad, kay Rose Kim, kay Mike at kay Rosary Jayarante. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyo and more blessings to come. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.